Ngayong araw, makakasama po natin ang dalawang Filipino mountaineers na sina Geno Panganiban at Miguel Mapalad na layuning maging unang mga Pilipino sa loob ng 18 years na makarating sa tuktok ng Mount Everest, ang pinakamataas na bundok sa buong mundo. Oo nga, kasama natin sila ngayon ha, at kasama rin nila ang misyon ang Philippine 14 Peaks Expedition Team. Kaya naman sabay-sabay natin silang kilalanin at alamin ang kanilang kwento at plano. Kaya naman good morning at welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning. Good morning. Miss Dayan, Miss Meiji. Alright, so yung last Filipino na naka-reach ng summit ng Mount Everest was 18 years ago. Yes, Tama ba? 2007. So, ilan na ba yung mga past na mga Filipino na naka-reach ng summit ng Everest? 8 na po yung 8. So, kayo ang pang 9th and 10th. 10, yes. Lalitas na natin yan. At aakyat sila in a few days lang. So, how are the preparations? Okay naman. Confident na kami ni Miguel. Nakapag-climb na kami sa high altitude. So, we're ready and excited for this. Okay. Oo. Alright, Miguel, kwentuhan mo naman kami. Paano ba nag-start yung pagmamahal or hilig mo dito sa pag-akyat? Ilang years mo na to ginagawa? ako medyo matagal na since 1999. Okay. Nag-start ako sa church namin, tapos na-invite ako sa climb. Oo. And yun, nagtuloy-tuloy na. Mahirap nung una, pero nasanay na. Okay. Nag-enjoy na. So, marami nang naakyat na bundok si Miguel. Pero ikaw, Geno? Ako naman po, nag-start nung college ako 2016. Okay. Na-curious lang ako sa mga ginagawa ng friends ko. Tapos, eventually, napamahal na rin ako sa nature. Okay. Ay, iba rin na naman talaga yung feeling, kapag Yes. naka-reach ka nung Yes. summit. Nung Achievement. Pero Yes. ito, Everest ito, Oo nga, tsaka yung climate, di ba? Oo. Yung iba't ibang mga external factors, Correct. kumbaga. Ano ba yung mga inaasahang mga challenges dito sa pag-akyat sa Mount Everest? So, meron mga challenges kagaya ng act of nature, mga avalanche, snowstorm, extreme low temperature. Yan, pero ang pinaka-challenge namin dito is yung altitude talaga kasi it's going to be 8,800 meters. Oo. So mga ilang araw at saka ilang linggo or abutin ng buwan itong expedition ninyo? So we're looking at 2 months. 2 months, That's okay. the safest way to do it. Makapag-summit kami ng 3rd or 4th week of May kasi dyan mas magiging clear yung weather namin sa pag-akyat. Well, ang inyong goal ay bahagi ng Philippine 14 Peaks Expedition Team, no? Ano yung kahalagahan ng pagtahak ninyo sa misyon na ito? At hindi lang para sa inyong mga sarili, kundi of course, para sa bansa, of course, Filipino pride yun, no? So, ang mission talaga namin ni Miguel, no, maakyat lahat ng 14 na 8,000 meter peaks. So, wala pang Filipino na nakakagawa nun. And we hope to bring this pride and glory to the country. Pang Guinness World of Records. Yes, Oo. yes. Now, I wonder, ano yung tips ninyo para dun sa hindi daw hingalin? Oo. Kasi Maraming mga gusto. Oo, maraming gusto rin mag-try na mag-mountain bike. Ang number 1 tip para hindi ngalin is huwag madaliin. Okay. Talaga take your slowly. time. Okay. Slow and consistent. Okay. Dire-diretso. Consistent. Slowly makakarating ka rin unti-unti sa pupuntahan. Importante naman is makarating ka sa dulo, hindi yung speed. Yes. Ang gandang discipline din kahit sa life, sa personal life, hindi ba? Diba? Parang nagre-reflect ka na. Oo, may reflection ka na din habang umaakyat ka. No? Parang nakakainganyo naman yan. Pero wag muna tayo mag-Everest. Wag mo na Everest. Dito muna tayo sa Dito muna tayo sa Pilipinas. Ano ba yung mga nakaraang mga inakyat yun na rin ng mga bundok? Galing kami sa Nepal din, madalas kami mag-train kasi doon ng best preparation for Mount Everest, no, yung mga high altitude kasi maraming matataas na bundok doon. So si Geno galing ng 3 peaks sa Nepal din. Inabot siya ng 1 month for his Okay. Ano yung mga... last preparation. Kamusta yung experience? Or may mga Yung mag-aaral ba kayo natutunan? experience ko doon is, yes, na-expose ako sa high altitude, na-expose na din ako sa snow and ice and rocky terrain. So, nabigyan talaga ako ng confidence nung training na yon. Parang kakauwi ko lang less than a week ago.
And nagpahinga lang ako for a few days, then alis na ulit. Tuloy-tuloy na, no? Yes. Parang nandun yung moment. No? Yes. Pero parang nakapagpahinga naman. Tama Yes, naman yung yes, days of yes. pahinga before going to the Everest. So, quickly, pwede nyo ba kaming i-go through doon sa preparations naman na ginagawa ninyo? Or pagkabang nasa training kayo, kailangan ba? Like, para na din kayong all gear, kompleto na, paano ba? Oh, may simulation Oo, ba? may simulations ba? Okay, Paano ba? so we start at around sa Kathmandu muna, sa city, sa capital ng Nepal. Then mag-fly kami and land sa sinasabi nilang most dangerous airport in the world. That's Lukla. And then doon na kami mag-start maglakad from 2,800 meters. It would take us an average of 8 days to reach Everest Base Camp. Okay. Then, doon sa Everest Base Camp, doon na kami mag-start mag-training, adapt yung katawan namin doon sa temperature, sa altitude. Then, around 1 month, makakapag-summit na kami. With that, from base camp, akit kami sa Khumbu Icefall, yung most dangerous part of the expedition. After nun, Camp 1, Camp 2, Camp 3, Camp 4. Then we entered the sinasabi nilang death zone, Okay. yung inhabitable part na nung expedition, nung area ng Mount Everest. Then we reach the summit. Then it's time for us to go back again to the base camp Ayun. and come home. Oo. Alright. Uy, exciting. Sana pagbalik ninyo after nyo ma-reach yung Mount Everest, balikan nyo kami dito sa Rise Side Yes, sa please. Pilipinas. Yes, please. Oh, Paano kwentuhan yung nyo kami. documentation yun, ano? Okay, dapat meron para you can tell us the complete story. Surprisingly, kaya ng mobile phones natin. Okay. Oh, talaga? Yes. Oh, alright, baka naman may mga social media accounts kayo kung saan ipa-follow kayo ng mga ka-RSP para masuportahan at makita ang inyong expedition. Go ahead. Mga ka-RSP, you may follow us sa aming official Facebook page, Philippine 14 Peaks Expedition Team. Diyan kami magpo-post ng aming updates. At diyan nyo na rin malalaman kung magsa-summit push na kami. Kaya abangan natin tong journey na ito. So during the 2-month expedition, makakapag-post pa kayo sa Yes, ano? yes. Oh, mga intermittent posting. Pa-follow ko din kayo ha. Yes, Abang-abang yes. yan. Oh, lastly, Miguel, baka you have a short message para sa ating mga Filipino, syempre na supportan, hindi na supportan itong expedition nyo. mountaineers. Sa lahat ng mga sumusuport sa amin, maraming salamat no sa patuloy na inyong pagsuporta no. Ito yung mga magdadala sa amin sa magbibigay ng lakas sa amin paakyat sa tuktok ng Mount Everest. We will pray for you this Yes. expedition. Thank you. And Thank you. see you after 2 Thank you. months. 2 ano, months, ng Filipino expedition na ito. Pride. Correct. Alright, maraming salamat, Jenna Panganiban at Miguel Mapalad sa pagbibigay ng oras sa amin. And of Thank course, you. pagbabahagi ng inyong kwento at mga plano bilang mountaineers. All the best and good luck. Maraming salamat.